Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back pa dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo katismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paul Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa vlog ni Chinita Princess, sa ibinuking po ni Direk Jojo Sagin. At the same time, of course, ang tungkol po sa kay Paolo Avellino. Sa Kim Pao na nananahimik ngayon. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And darito naman ang ilan po sa mga comment na napili po natin basahin tonight bilang pasasalamat sa mga taong lagi po nakasuporta at nakaabang sa atin pong update gabi-gabi. And ito nga, first comment natin ay mula po kay Ma'am Norma Dayag. Pakinggan nga natin na kanya pong opinion. Sabi niya, "Good evening, Gandara. Alam ko may word of honor ang ABS-CBN, kaya huwag naman ganyan kayo. Kung sino man yung may impluwensya na tao ay dapat may word of honor. Okay? Why? What is the reason, Gandara? It was already known by all KP fans the first lot na pantapat sa sangre. Gandara, sana ay no more changes na. Kawawa naman kaming mga seniors na manonood na we-ars, ano pong we-ars? Kaya mapipilitan na kaming matulog pag inaanto kami. Sana i-consider naman yung seniors fans ng KP. The only happy pill namin na mapanood namin ang KP. God bless KP or Kim Pao." So, ayun na nga. Actually, wala naman silang paki po sa mga yung iba, halimbawa, seniors, manonood, nasa isip lang yan, kung gusto, mag-a-adjust, ganyan. But anyway, ayun, ang pangamba lang naman kasi ng ilan, baka mamaya maisipan pong ibalik po sa yung Sigabo sa original time slot niya at ang The Alibay po ay iurong. Pero maikli lang naman ang The Alibay, di ba? Kaya sana po ay patapusin na nila yon at wag naman po nilang sipain. Yun lang yung pakiusap. And sana, yes nga, wag po sana gabing-gabi ilagay para nga yung mga seniors po natin ay makapanood at hindi po mapupuyat. Pero tungkol sa paglilipat na yan, wala po talagang kasiguraduhan kasi business is business. Ganun po talaga kapag ka maliit po ang ratings, talaga pong papalitan at nangyayari po yan sa iba. Nangyayari na po yan dati at ganyan naman po ang kalakaran sa showbiz industry. Sa television, talagang napapalitan po, change time slot, ganyan. Kaya nga minsan, di ba, meron po sa Patalasta sa bago nitong oras, di ba, gumaganon. Ayun nga, kasi nga, depende rin sa ratings, depende nanonood, ganyan. And ang Kim Pao pa ay inilagay lang dahil nga yung Sigabo parang hindi pa ready. So what if magbago ng isip, kunin ulit yung time slot kasi kay Coco Martin nga po pinapirma yung 10 years ang 8 PM slot. Di wala pong magagawa, di ba? Kaya gawin na lang din po natin ang nararapat. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Norma Dayag, hindi na may effective ngayon. Bukas po ay 8 PM natin mapapanood ang The Alibay. Samantala, ayon naman dito sa comment ni Ma'am Malen Albana, "This message is for Norma D. Sa dami ng pinapanood at pinapakinggan niya, lalo siyang namimislead sa kung ano ang totoo at fake. Nakakaapekto sa iba. Nagiging negative na ang mga comments. Sana kilala
ang mga Kim Pao channels. Sana kilala ang mga Kim Pao channels and vloggers. Kung nagsasawa o nauumay na sa Kim Pao, baka pwede tumahimik na lang at wag namang damay ng ibang panatag na fandom. Yun na nga, nahahawa po yung iba talaga. Kasi kahit di naman po natin basahin, nababasa naman po yan sa comment section. Nababasa nila, yun nga dumadaan sa feed nila, nababasa nila, di lalo pa dito, binabasa din nila yung mga kapwa nila Kim Pao. So, kapag ganyan mga comment, nahahawa ng iba, tas, oo nga no, magaganyan-ganyan. So, kung medyo nga po, tawag dito, kayo ay natatamlayan na, pwede naman pong manahimik at wag na lang pumandami ng iba. Sabi ni Ma'am Malen Albana. Iba kasi naapektuhan din sa pagiging negative or mga negative na comments. Samantala, dumako naman tayo dito kay Mang Feli Regundon. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Sabi niya dito, ganyan ba? Pag gusto mo na mauna ang proyekto, okay lang? Kahit tinatapakan mo ang iba? Ano ba ang sigabo? Sikat ba si Julia? Dahil sa Batang Quiapo, FPJ, akala nila maganda ang tanggol. Puro patayan, putukan. Lahi, contract, lahi. Lahat ng masasamang impluwensya nandyan. May mga pang regalong umiikot para panoorin. Ahay, dati hindi ako ma-absent pero sa huli ano ba yan? Anong makukuha mong gintong aral sa puro patayan? Bit-bit ang mga baril, gumagala, tama ba yan? Ay, naku, ayun na nga po yung mga palabas ni Coco Martin na talaga naman pong puro ganyan po yung content. Puro barilan, patayan po talaga. Pero ano rin po natin, kumbaga ay wag rin po natin itanggi na talagang malakas din kahit na ganoon, malakas din talaga siya. Kaya pinagkatiwala kay Coco Martin yung 10 taon sa prime time. Anyway, ganun pa man, maraming salamat at ipinagkatiwala sa Kim Pao po ang 8 PM slot. Maganda rin yun para hindi po nauumay ang mga tao sa palabas ni Coco Martin na laging siya na lang po nang siya tapos ganun yung palabas. Kasi hindi naman talaga lahat ay natutuwa, di ba? Yung minsan kasi sadyang no choice lang, libangan na rin po kasi talaga ang 8 PM. Ang panonood po ng ganyan pong oras. So sana maano po natin yung ratings, hindi alibay, mapataas po natin ang ratings para yung atin pong ikinababahala ay hindi po mangyari tulad ng masipa po at patanggalan di alibay. Kasi kung kaunti lang naman ang pinutol sa Prime Video, di maikli lang din po itong di alibay. Pwede naman pong maghintay sila. 'Di ba? Anyway, pag-usapan naman nga po natin ang pagkakawala at missing in action nila Kim and Paolo. Para bang nagkikipaglaro sa mga fans ng tago-taguan. Hoy, charot. So, kapansin-pansin nga na malamang, kapansin-pansin nga na hindi nga po real time mga updates ni Chinita Princess. Yung iba nga po, ayan, inaasahan na puro endorsement ang magiging post ni Kimi sa kanya pong accounts. Habang siya po ay busy na nagtitraining. And ganun din si Paolo Avellino. Malamang po niyan, puro pang promote o kaya po ay mga admins niya lang ang nagpo-post. Pero yung mga real-time updates, ang Kim Pao po ay wala. Kaya naman, hindi maiwasan ng iba na isipin na si Paolo, tinatago po si Kimi for 2 weeks or 3 weeks. Kasi nga, ang basihan po ng mga Kim Pao, kapag wala pong paramdam ang dalawa, ibig sabihin, magkasama po sila. Ngayon nga po,
nananahimik po ang dalawa at walang real-time update. Kaya naman, okay na rin po sa mga Kim Pao. Ang importante ay magkasama sila. Nako, sana nga po itama ang kutob ng mga fans na magkasama po sila. Tinatago lang ni Paolo si Kim. Uy, tinatago. Sige lang, ipulsa mo, Paolo. Kaya tago mo sa puso mo. Uy! Anyway, sabi nga dito, wala talaga real-time update sa ate girl nyo. Basta, ang kasama niya si Jowa. Ay, 3 weeks ba na 3 weeks ba na walang real-time updates? Asahan na puro endorsement ang post sa IG niya. Kaya pala, nag-imbak ng maraming endorsement shoots bago umalis. Ha, 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 ha. So, yan po yung mga post sa X and tawang-tawa ako. Kasi oo nga, no, kaya pala si Kimi for the imbak ang person. Kasi nga, ilang weeks po siyang mawawala. Tapos, secret muna kung nasaan siya. Hoy, secret. Si Kimi talaga, no, natuto kay Paolo. Di na masyadong nagsishare. Samantala, narito naman guys ang patrivia ni Direk Jojo sa akin. Hinggil nga po sa kanilang mga preparations para sa The Alibay, lalo na po ni Chinita Princess. So, ito nga po ang kanyang trivia. Lance Santiago ang nag-choreograph ng kumot at unang dance ni Kim. Tinuruan din si Kim Tobiano to guide Kimi May doon sa Cebu. Lahat ng dance sequences niya may special sessions. May special session siya sa Manila prior flying to Cebu para alam niya steps. Polishing na lang doon kasi hectic rin schedule ng shoot. Oo nga, grabe yung effort ni Chinita Princess, no? Kaya talagang si Pao, saludo rin kay Kimi sa effort po na kanya talagang ginugol dito sa The Alibay. Kitang-kita naman natin sa outfit, diba? Dami nga pong pumupuri ngayon kay Chinita Princess. Anyway guys, hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.